Napatakbo ang ilang taga-Ormoc Leyte sa pagyanig ng magnitude 5.8 na lindol pasado alas 6 kagabi. Ayon sa PHIVOLCS, sa dagat sa hilagang silangan ng bayan ng Abuyo ang sentro ng lindol. Umabot sa intensity 6 ang lakas. Sa bayan ng Dulag, 2 ang sugatan sa pagyanig. Ang isa ay buntis na nahimatay at nahulog mula sa hagdan. Ang kasamahan niya sa trabaho tumalon at napuruhan sa paa. Magandang hapon po. Iginapos, binusalan at ginahasa umanong isang babaeng masahista sa Maynila. Ang suspect na aresto kalaunan matapos mahulihan ng umano'y iligal na droga. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Sa pasado alas 6 ng gabi noong April 25 sa isang motel sa Santa Cruz, Maynila, biglang napatakbo paakyat ang 2 lalaking staff ng motel. Yan ay matapos magpasaklolo ang isang babae. Nitong biktima natin, nakatali ang kanyang kamay sa likod, ganun din ang kanyang paa at meron ding busal na tela sa kanyang bibig. Agad tinulungan ng 2 ang babae. Ayon sa pulisya, nagtatrabaho masahista ang babae at binuk ang isang lalaki nung araw na yun. Pinapupunta niya sa isang hotel at doon na sana plain massage lang, tinututukan niya ng patalim. Tapos ginagahasa na niya, nire-rape na niya yung ating biktima. Kinuha pa yung kanyang pera at kanyang cellphone at iniwanan doon sa hotel. Naaresto kalaunan ang lalaki na isang habal-habal driver matapos mahulihan ng umano'y illegal na droga. Nakakulong ngayon ang suspect sa MPD Station 3. Nang magkaharap ang suspect at biktima, di nila itago ng babae ang matinding galit sa lalaking umabuso raw sa kanya. Depensa ng suspect. Tinali ko po, pero kumbaga nataranta po ako nun eh. Saan parte mo siya sa tinali? Sa kamay po, sa pa. Para hindi po siya makapagwala. Saan ka siya kumuha ng pantalit? Napulot ko lang din po ron sa may mga lalim ng kama. Hindi ko po siya sabihin pong hinold up. Hindi po. Siya lang po yung nagpapadagdag. Gumawa lang po siya ng hysterical. Biniberipika ng Manila Police District kung ang suspect din ang nasa likod ng isang kahalintulad na kaso sa Calabar Zone. Nag-check tayo kung meron pa siyang mga previous na incidents na ginagawa ito. At para malaman natin, makapag-coordinate tayo sa mga lugar na nakakasakop para pwede rin makapag-file ng kaukulang asunto laban dito sa suspect natin. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Halos 7 milyong pisong halaga ng umano'y shabu ang nasabat mula sa isang security officer sa Caloocan. Nakatutok si Nico Wahe. Napayuko at napatakip na lang ng mukha sa hiya ang lalaking ito matapos maaresto ng mga tauhan ng Special Operations Unit ng Philippine Drug Enforcement Group ng Region 3. Na-corner siya sa isang buy-bust operation sa kanto ng General Rosendo Simon sa Barangay 81, Caloocan City maghahating gabi kagabi. 1 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 6.8 million pesos ang nakuha sa suspect. Pero 1 milyong piso niya lang daw itong binibenta sa asset ng PIDEG. Ayon sa PIDEG, sumakay ang suspect sa kanilang sasakyan. Nung nakasapo natin yung ating buy-bust operation is napapayag po natin yung ating target na dito po mangyari yung abutan at sa loob po ng sasakyan. 1 buwan din daw ang inabot ng surveillance bago nagkasa ng operasyon. Nagsimula raw yan ang itimbre sa kanila ng isang concerned citizen ang ginagawang pagtutulak ng suspect na isang security officer. Mga taga-Kamanava area ang karaniwang parokyano ng suspect. Na-monitor po namin mula dito po sa Caloocan and then umaabot din po sa Malabon dahil taga Malabon po itong tao. No comment na lang ako, sir. Nakakulong ngayon sa Caloocan City Police ang suspect. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras. Nakapiit na sa New Bilibid Prison ang negosyanteng si Cedric Lee. Mula sa tanggapan ng NBI sa Quezon City, inilipat si Lee sa Bilibid. 5 araw siyang mananatili sa quarantine cell at hindi pwedeng tumanggap ng bisita. Halos 2 buwan naman siya sa Reception and Diagnostic Center ng Bilibid habang hinihintay ang classification kung saan siya i-detain. Noong Huwebes, sumuko si Lee sa NBI matapos ibaba ng korte ang sentensyang reclusion perpetua o 40-year imprisonment sa kanya, kay Denise Cornejo at 2 iba pa kaugnay sa kasong illegal detention for ransom na inihain ng aktor at TV host na si Vong Navarro. Iaapela ni Lee ang hatol. Ngayong tag-init, mabilis mapani sa pagkain na posibleng maging sanhi ng pagkakasakit.
ang ilang kontra-panis tips. Alamin sa pagtutok ni Von Aquino. Sa South UP sa Maguindanao del Sur, mahigit 80 ang naospital dahil sa kinaing ginataang manok sa isang tribal wedding. Ang mga biktima nakaranas ng pagsusuka, pananakit ng tiyan, pagdudumi at pagkahilo. Sinusuri na ng Provincial Health Office ang kanilang kinain na manok na niluto raw sa gata na karaniwang mabilis mapanis. Ang karinderyang ito naman sa Quezon City para hindi mapanisan. Tiniyak na mauubos ang mga lutong ulam kada araw. Ibang set ng putahe ang iniluluto nila sa hapon. Kailangan po lutuin lang mabuti. Lutong-luto po siya para hindi po mapanis. Ang mga nakadisplay na ulam nilalagyan ng tabing na tela para hindi maarawan. Payo ng isang chef para hindi agad mapanis ang pagkain. Pumili ng mga putahe na may sangkap na toyo, suka at kalamansi. Vinegar kasi is using for preservative, di ba? Any type of adobo. Kasi yung adobo is may vinegar siya. And also beef steak Tagalog or salpicao and barbecue. Normally yung mga fried. Pag nagsaing ng kanin, makakatulong ang paglalagay ng suka para kahit papaano hindi ito agad mapanis. Hindi rin daw mabilis mapanis ang mga pagkaing prito o inihaw dahil kakaunti ang moisture nito. Di gaya ng mga pagkaing may kamatis, cream o gata. Sabi nga ni Chef Joy, dapat bago ka magsimulang magluto, malinis muna yung mga kamay mo. At syempre, yung mga gagamitin mong ingredients tulad ng mga karne, mga gulay, kailangan na hugasan na rin yan. Para kontrapanis, huwag gamitin ang nasubo ng utensils sa niluluto o inihaing potahe para hindi makontamina ng laway. Kung magtatabi ng pagkain sa refrigerator, tiyakin din na tuyo ang container na paglalagyan. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Maagap dapat ang pagtugon sa mga kaso ng heat exhaustion o heat stroke ngayong mainit ang panahon ayon sa Health Department. May iba-iba ring diskarte ang mga Pinoy para labanan ng init. Ang isang libreng option para magpapresko, malling. Nakatutok si Bernadette Reyes. Gala mode ang maraming Pinoy pag weekend. Pero sa tindi ng init ngayon, hinahanap-hanap ng marami ang lamig sa mga mall. Ngayong napakainit ang panahon, lumalakas ang paggamit sa mga cooling devices. Kaya naman nangangahulugan ito na maaari ring tumaas ang bayarin sa kuryente. Kaya naman marami ang namamasyal sa mga mall para magpalamig. Bukod sa libre aircon po, nag-enjoy din po yung kids sa pamamasyal po. Bukas yung aircon ng hapon hanggang gabi. Pampapresko naman sa ilang taga Valenzuela ang dalawang dineploy roon na libreng mobile shower. Ginagawa po namin to para matulong, para maibsan din po yung init na nararamdaman nating mga kababayan at mga taga Valenzuela. Nakakainit kasi ng ulo ang init ngayon, nasa bahay man, paaralan o trabaho. Lalo na sa mga no choice dahil kailangan maghanap buhay habang nakabilad sa araw. Lagi ang pinababawanan niya ng misis ko ng tubig. Malamig na tubig para kung sakaling makatapos ako ng biyahe, refresh lang ng konti. Pagka babad ka na masyado sa init, kunting iwas ka na sa silong-silong ng konti. Hindi ganong random ang init. Pagka may suot po ng cap tsaka po long sleeve. 77 na ang mga kaso ng heat-related illness sa bansa na naitala ng Health Department mula January 1 hanggang April 29, 2024. 67 sa mga apektado, edad 12 hanggang 21. 7 ang namatay pero hindi masabi kung dahil ba ito sa heat stroke. Sabi ng DOH, magkakaibang reaksyon ng katawan ng tao sa init. Maaari makaranas ng heat cramps o pamumulikat na lalala sa heat exhaustion o mauuwi sa heat stroke pag umabot na sa extreme danger ang damang init. Nawawalan ng malay or nalilito kasi ang heat stroke dahil mainit na yung katawan kumpara sa normal temperature, mas mainit siya at may kahalong dehydration. Payo ng DOH, dapat agapan kapag nakararanas ng heat stroke. Pagdating sa temperatura, go na go ang cold water dahil kailangan palamigin yung katawan. Ang pasyente dapat nililipat sa lilim, bubuksan ang ating damit, no? Tapos kung meron tayong mga tubig, pwedeng binabasa-basa or pinupunasan. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.